At para sa ating mga balita, Trump nagbantang buburahin ang Iran sa mapa. At ang naging sagot ng Iran hinggil sa bantang ito, abangan. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Hindi pa man natatapos ang balak ni Donald Trump na sakupin ang Gaza, isa na namang hakbang ang pinaplano nito sa Middle East. At sa pagkakataong ito ay para sa bansang Iran. Nais ni Trump na ibalik ang isang polisiya na minsan na niyang ipinatupad noong kanyang unang termino, ang maximum pressure policy laban sa Iran. Hindi nalingid sa maraming tao na hindi natutuwa ang Iran sa pagbabalik ni Donald Trump. Sa katunayan ay isang assassination plot ang binuo noong isang taon laban sa kanya. Isang assassination plot na pinaniniwala ang binuo sa bansang Iran. Hindi naging matagumpay ang planong ito at nananatili pa ring at large ang pangunahing suspect dito. Gayunman, idinagan ni Trump ang lahat ng sisi sa bansang Iran. Kamakailan ay isang panayam ang itinanong sa Pangulo kung ano ang masasabi niya sa oras na muling pagtangkaan ang kanyang buhay dahil sa pagbabalik niya ng maximum pressure laban sa Iran. Bilang tugon, isang banta ang binitiwan ni Pangulong Trump. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. Mr. President, when you said if they do it, they get obliterated. Just to be clear, you're talking about if Iran made an attempt on your life. Yeah, that would be called total obliteration. Sinabi ni Trump na nag-iwan na siya ng mga utos na kapag nagtagumpay ang Iran na iligpit siya, kailangang lubos na lipulin ang buong bansa. Isang banta na tumatak ngayon sa isip ng maraming Iranian. Tanong ng mga eksperto, bakit ito pinag-uusapan? At ano ang dahilan para pagtangkaan ng Iran ang kanyang buhay? Numero 1 sa tinitingnang anggulo ay ang pagpapatupad ni Trump ng maximum pressure policy na tiyak na magbibigay sa Iran ng matinding hirap at posibleng mag-udyok sa kanila na gantihan ang Pangulo tulad ng nangyari noon. Matatandaan na noong 2015, nilagdaan ng Iran ang isang deal kasama si dating Pangulong Barack Obama, ang kontrobersyal na Iran nuclear deal. Pero napabalitang pinunit lamang ni Trump ang kasunduang ito noong kanyang unang termino. At sa halip ay pinalitan niya ito ng mga sanctions at ng mga mahihigpit na investigasyon laban sa proyektong nuklear ng Iran. Nauwi ang lahat sa tinatawag na maximum pressure policy, isang patakaran na naging dahilan ng mabilis na pagbagsak ng ekonomiya ng bansang Iran noon at nagresulta sa paghihikahos ng maraming mamamayan, ganun din ng mga nasa gobyerno. Sinasabing naging epektibo ang polisiyang ito sa buong 4 na taon ng termino ni Donald Trump at maging sa kanyang pagbaba sa pwesto na natiling umiiral pa rin ang mga sanctions dahil ipinagpatuloy ni Biden ang mga polisiya sa kabila ng mga pagsusumikap na bumuo ng bagong nuclear deal sa Iran. Sa muling pag-upo ngayon ni Trump sa pwesto, muli na namang nagbabantang ibalik ang kinatatakutang polisiya sa bansang Iran. Mayroong 3 layunin ang polisiya ng maximum pressure. Una, pigilan ang Iran na magkaroon ng nuclear weapon at intercontinental ballistic missile. Pangalawa, pahinain ang mga terrorist network na hawak ng Iran. At pangatlo, harangin ang pagbuo ng mga missiles o mga kaparehong armas at mga conventional weapons. Maliwanag sa unang 2 layunin na hindi maaaring bumuo ang Iran ng nuclear weapon at ICBM o Intercontinental Ballistic Missile na isang missile na may kakayahang lumipad ng hanggang sa 5,000 kilometro.
Isang armas na hanggang ngayon ay wala pa ang bansang Iran maliban sa ilang serye ng short or medium range missiles. Sinisigurado ni Trump na kailanman ay hindi magkakaroon ng ganitong klaseng missile ang bansang Iran. Dagdag pa rito, nais din ni Trump na habulin ang mga proxy ng Iran gaya ng Hamas, Hezbollah, Houthi at ang mga militanteng grupo sa Iraq at sa Syria na sinusuportahan ng Iran. Nais ng US na pahinain silang lahat. Hinggil naman sa ikatlong layunin, malinaw pa rin ang nais ng US. Ayaw nila na magkaroon ng armas o ng mga military activities ang Iran. Gusto nila na maging isang sitting duck ang bansang ito. Tanong ngayon ng mga eksperto, talaga bang naniniwala ang US na makukumbinsi nila ang Iran na magkatotoo ang mga layuning ito? They cannot have a nuclear weapon. With me, it's very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. We don't want to be tough on Iran. We don't want to be tough on anybody, but they just can't have a nuclear weapon. Iran situation, hopefully, I'm going to sign it, but hopefully we're not going to have to use it very much. We will see whether or not we can arrange or work out a deal with Iran and everybody can live together, and maybe that's possible and maybe it's not possible. So I'm signing this and I'm unhappy to do it. Yan ang sinabi ni Trump bago niya lagdaan ang pulisiya. Pero matapos ang pagpupulong kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ganito naman ang naging mga tono ni Donald Trump. I say this, and I say this to Iran, who's listening very intently. I would love to be able to make a great deal, a deal where you can get on with your lives and you'll do wonderfully. You'll do wonderfully. Incredible people, industrious, beautiful, just an unbelievable group of people in Iran. Binanggit ni Trump ang mga papuring ito sa mga Iranian habang nasa tabi niya si Netanyahu. Kaya ito ang dahilan kung bakit binitiwan ng punong ministro ang isang paalaala kay Trump. We also see eye to eye on Iran. That's the same Iran that tried to kill us both. They tried to kill you, Mr. President. They tried through their proxies to kill me. And we're both committed to rolling back Iran's aggression in the region and ensuring that Iran never develops a nuclear weapon. Ang mga statement na ito ay sinabi ni Netanyahu kay Trump upang ipaalaala sa kanya na mayroong masamang banta sa kanyang buhay ang bansang Iran. Sa madaling salita, nais niyang ipaalaala na hanggang ngayon ay kalaban pa rin ang turing nila sa bansang ito. Bilang tugon sa sinabi ni Trump at ni Netanyahu, nagpalabas naman ng statement ang Foreign Ministry ng Iran at sinabi ang ganito. I think maximum pressure is a failed experience, and testing it again will lead to another failure. If the main issue is stopping Iran from pursuing nuclear weapons, well, this is something achievable. This is not too difficult. Iran is a committed member of the NPT, and its stances are clear. Also, there is a fatwa by the Supreme Leader that has made things clear for us. Bagaman tila bukas ang Iran sa diplomasya, katunayan na wala silang ambisyong gumawa ng sandatang nuklear, naniniwala pa rin ang mga eksperto na dapat pa ring bantayan ito, lalo't ang Iran ay may malaking deposito ng uranium at sinusubukan pang gumawa ng weapon-grade nuclear fuel. Kung gugustuhin ay pwedeng-pwede silang gumawa ng mga sandatang nuklear bilang depensa ng kanilang bansa. Bagaman lahat ng ito ay teorya pa lamang, maliwanag sa atin ngayon na muling ipinatupad ni Trump ang dating pulisiya na ipinataw niya sa Iran. Tanong ngayon ng marami, ititigil kaya ng US ang parusang ito sa oras na hindi na ituloy ng Iran ang ambisyong nuklear? O ginagamit lamang ng US ang banta ng nuclear weapon para lang sa gayon ay manatiling mahina ang bansang Iran? Kaugnay pa rin ng balitang ito, isang mambabatas naman sa Iran ang nagsabi na papatayin niya si Donald Trump dahil sa banta nitong lilipulin ang bansang Iran. Sa isang post na inilabas ni Mojtaba Zarei sa social media, isang miyembro ng Iranian Parliament Foreign Policy Commission, sinabi niya ang ganito kay Donald Trump.
Para sa akin ang masasabi ko lang ay kung magkakaroon ako ng pagkakataon, wala akong sasayangin na panahon para mapatay ka, Donald Trump. Ang banta ng mambabatas ay nagsimula sa tanong na ibinigay kay Donald Trump kung ano ang kanyang gagawin sa oras na pagtangkaang muli ng Iran ang kanyang buhay. Isang tanong na ibinigay sa Pangulo habang pinipirmahan nito ang kautosang nagpapatupad sa muling pagbabalik ng maximum pressure sa Iran. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood.